Isang dalagita ang nagpasyang lumangoy sa lawa nang walang saplot nang may bigla siyang napansing isang estranghero na nasa gilid ng lawa at sumusunod sa kanya. Morning. Didn't know there was anyone up here. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ngayon, ating matutunghayan ng isang horror film na pinamagatang Backstroke na ipinalabas noong 2017. Please leave your message for Tumunog ang telepono at may mensaheng iniwan ng isang babae para kay Amber na pinapauwi na ang kanyang anak. Nang oras ding iyon ay masaya ang magkasintahan at tumungo na sa kanilang paglalakbay. Kinaumagahan, nagising ang dalaga sa kotse sa gitna ng kagubatan. Napansin niyang wala ang kanyang boyfriend na si Jake. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niya ito sa di kalayuan ng jumijinggel. May tumawag na naman sa kanyang cellphone, ngunit nagpa siya si Amber na hindi ito sagutin. Nang makabalik na si Jake, nagtanong si Amber kung nakatungtong na ba sila sa Florida at sumagot naman ang binatilyo na hindi pa at hindi nito alam kung paano sila makakarating doon. Binuksan ni Amber ang glove compartment at umaasang makakahanap ng mapa, ngunit nakakita siya ng isang baril. Nais ni Jake na turuan siya kung paano gamitin ang baril. Isang putok ng bala ang maririnig at si Jake ay nasiyahan sa unang pagtatangka ni Amber. Pagkatapos ay nagtanong si Amber kung bagay ba sa kanya ang may hawak na baril. Sinubukan ni Amber na itutok ang baril kay Jake. Sinabihan naman siya nito na huwag magbiro. Ngunit nagpatuloy ang dalagita at inutusan pa si Jake na lumuhod sa kanyang harapan. Inutusan niyang muli si Jake na ipikit ang kanyang mga mata at magbilang ng hanggang 10. Pumayag naman ang binatilyo at nagsimula na sa pagbibilang. Inutusan siya uli ni Amber na bagalan ng pagbilang nito. Matapos lamang ng ilang minuto, iminulat ni Jake ang kanyang mga mata at nakita nito si Amber na tumatakbo ang palayo mula sa kanya habang tumatawa ito at hinabol naman ito ni Jake. Tumakbo si Amber patungo sa gilid ng lawa kung saan hinubad niya ang lahat ng kanyang kasuotan at lumusong sa tubig. Matapos lumangoy ng ilang saglit, nagtataka si Amber kung bakit hindi pa siya nakahanap ni Jake. Sa halip, nakita niya ang isang estranghero sa gilid ng lawa. Kinumusta siya ng di kilalang lalaki at tinanong si Amber kung paano niya natagpuan ang sikretong lawa. Nag-aalalang sumagot si Amber na humahanga siya sa kagandahan ng tubig. Napansin ng estranghero na kinakabahan ang dalagita at tinanong niya ito kung natatakot ba ito sa kanya. Sinubukan ni Amber na maging kalmado at sumagot ito na okay lang siya. Nagpa siya si Amber na lumangoy muli, ngunit dahan-dahan din siyang sinusundan ng estranghero. Lumingon si Amber sa lalaki at nagtanong kung sinusundan ba siya nito. Nasinagot naman ng estranghero na nag-e-enjoy siya sa pamboboso sa kanyang magandang katawan. Upang mawala ang tensyon, biniro na lamang ito ni Amber na isa siyang manyakol. Nagtanong muli ang estranghero kung sa kanya daw ba ang kotse na nakahimpil sa malapit. Ngumiti lamang si Amber na kinakabahan at itinanong sa estranghero kung may nakita ba itong lalaki doon. Sinabihan siya ng lalaki na lumapit sa kanya dahil hindi daw nito gaano marinig ang kanyang sinasabi at tinanong pa nito ang pangalan ng dalagita. Naiirita na si Amber, ngunit ipinaalam pa din niya ang kanyang pangalan habang nakatingin siya sa kanyang mga damit at baril. Nagtanong muli ang estranghero kung bakit hindi ito pumasok sa paaralan
na sinagot naman ni Amber na hindi na siya nag-aaral. Ayon sa estranghero, baka magalit ang kasintahan ni Amber dahil binobosohan siya nito. Binalaan din niya ang dalagita sa lugar na iyon dahil mapanganib at taon-taon ay may magkasintahang nalulunod doon. Ayaw ipahalata ni Amber na natatakot na siya sa lalaki, kaya ngumiti siya at sinabi niya dito na okay lang siya at lumangoy na palayo. Habang nakatitig naman ang estranghero sa dalagita, pinuri niya ang magandang buhok ni Amber kaya nagpasalamat naman siya. Pakiwari ng lalaki na pagod na ang dalagita kaya inaya na niya ito umahon sa tubig. Nagpasya si Amber na hintayin na lamang si Jake. Nangako naman ang lalaki na hindi siya titingin dito habang ito ay nagpapalit. Kahit na nangangatog na sa lamig si Amber, tumanggi ito sa nais ng lalaki. Ayon muli sa kahina-hinalang estranghero, ay sa palagay nito ay hindi na makikita ni Amber si Jake. Sobra namang naalarma ang dalagita, ngunit lakas loob niyang sinabi sa lalaki na bubugbugin siya ng kanyang boyfriend na si Jake kung hindi pa siya nito tatantanag. Tumawa ang estranghero at tinakot si Amber na patay na ang kanyang kasintahan. Ngunit ayaw ito paniwalaan ng dalagita, kaya tinawag nito ang pangalang Jake. Shut up! Jake! Pinapaahon muli ng estranghero si Amber dahil wala di umunong makakarinig sa kanya. Nalilitong lumangoy palayo si Amber at nang tignan niya ang kinaroroonan ng lalaki ay wala na ito. Dahil sa lamig at pagod, nagpasya si Amber na umahon na sa tubig. Nanginginig na dinampot niya ang kanyang mga damit at isinuot, ngunit hindi niya makita ang baril. Kumaripas siya ng takbo patungo sa kagubatan habang tinatawag ang pangalan ni Jake, ngunit walang sumasagot. Natagpuan ni Amber ang kotse at pinaandar ito habang umiiyak at nagmaneho ng mabilis. Tinatawagan niya si Jake habang nagmamaneho. Ngunit sa likod ni Amber ay may kamay na dahan-dahang inaabot ang ulo ng dalagita. Sa palagay niyo mga kaboso, kaninong kamay kaya ito at bakit? Ikomento lamang po ang inyong sagot. Marami pong salamat sa panonood mga kaboso. Huwag po natin kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-like, comment, and share na din.